Former President Rodrigo Duterte, sumibat nga ba papunta sa Hong Kong? Yan po pag-uusapan natin ngayong araw mga kaboses dito ho, sa Vox Populi PH. Ako po si Vox Wins at ako po inyong kasama ngayong araw. Pag-uusapan ho natin ugong na ugong ho ngayon sa social media. Ano po mga kaboses? Ito nga ho eka nga na pagsibat raw ho ni former President Rodrigo Duterte. Ano po? Ito po mga artikulong ito, nabalita nga ho ito sa Abante Radio, sa Philstar. Ano po? Kaya ho babasahin ho natin ngayon itong artikulong sinulat ho sa Philstar. Ano po mga kaboses? Ito pong inilabas silang artikulo na ang headline po Duterte sumibat pa Hong Kong. Yung headline po is napaka-confident, Duterte sumibat pa Hong Kong. Now, ito ho yung aanalisahin natin ngayong araw kung totoo nga ba na sumibat si former President Rodrigo Duterte. Ano po? So, babasahin natin ayon po dito sa ulat. Sa gitna ng mga ulat tungkol sa pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, nagtungong Hong Kong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa ulat, dumating sa Maynila ang dating Pangulo nitong Huwebes at nag-overnight sa Taguig City bago nagtungo raw sa airport. Yan ho yung nasulat dito sa Philstar. Napatid na sumakay si Duterte sa Cathay Pacific Flight CX-912 at umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport ng 8:41 ng umaga at dumating sa Hong Kong ng 10:25 ng umaga. Pinabulaan na naman ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo ang ulat na tumakas ang dating Pangulo. Paliwanag ni Panelo, nasa Hong Kong si Duterte para sa isang pagtitipon ho ng mga OFWs ngayong linggo sa Southern Stadium sa Wan Chai. Pasasalamatan aniya nito ang mga OFW sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Matatandaan mga kaboses na iniimbestigahan ng ICC si Duterte dahil sa kanyang madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Yan po yung naisulat dito sa artikulo ng Philstar, mga kaboses. And ngayon sa harap ng mga ulat na maaaring maglabas ng warrant of arrest sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte, umalis nga ba ito patungong Hong Kong? Ang tanong na marami, simpleng biyahe nga lang ba ito o mas may malalim pang dahilan sa kanyang pag-alis? Ito po mga kaboses kasi kung matatandaan ho natin, noong una ay sinabi na ho ni former President Rodrigo Duterte na handa niyang harapin yung mga akusasyon sa kanya. Kasi na simulan na nung mga series of committee hearings dyan ho sa House of Representatives mga kaboses, nasagot niya ho lahat at very confident ho si former President Rodrigo Duterte at alam naman ho siguro ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kaboses kung ano yung magiging kahinatan niya. No? Ano po? Kasi unang-una abogado ito abogado ito si former President Rodrigo Duterte. At siguro naman kung ganoon po ang pangyayari, gaano ba ka-weak itong ICC, kung mauunahan lang man sila ni former President Rodrigo Duterte sa pag-alis. Kaya itong na-sensational itong umalis si former President Rodrigo Duterte dahil nagkataon mga kaboses na umuugong rin yung balita na maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Try to imagine mga kaboses, hindi naman siguro bobo itong ICC mga kaboses kung sasabihin nila una kay former President Rodrigo Duterte na maglalabas sila ng warrant of arrest. Talagang may possibility, mga kaboses, na aalis sa bansa yung akusado. Nabibigyan na siserva nila ng warrant. Pero ito po, sa case na ito mga kaboses, na sinabi naman sa kampo ni former President Rodrigo Duterte na nasa Hong Kong lamang ito upang dumalo sa isang pagtitipon ng mga overseas Filipino workers. Kung ganun, mga kaboses, kung yan yung mga nagkalat ngayon sa social media na umalis, sumibat dahil
may issuing warrant ang ICC. Napaka-weak naman pala ng ICC. Ano po? Kung ganoon po mga kaboses yung pangyayari. Siguro kung aanalisahin natin, nagkataon na siguro, ano po, mga kaboses. Talagang ito si Pangulong Rodrigo Duterte, talagang malapit ito sa mga overseas Filipino workers noon pa man. Ano po, mga kaboses. And siguro, nako-connect rin ito doon kasi itong ICC, wala kasing ICC doon sa Hong Kong. Ano po? Kasi, ano yan konektado yan ang China itong Hong Kong, mga kaboses. At pinabulaanan din ni Attorney Salvador Panelo ang aligasyon na si Duterte ay tumakas, ngunit hindi maikakaila ng timing ng kanyang pag-alis ay nagkataon nga, mga kaboses, sa mga balitang posibleng maglabas ng warrant ang ICC o ICC laban sa kanya kaugnay ng manugong war on drugs sa kanyang administrasyon. Dapat ho nating tandaan, mga kaboses, ito rin yung punto. Bakit matatakot si former President Rodrigo Duterte? Ano po? Na hindi na bahagi ng ICC ang Pilipinas. Ano po? Matapos ipatigil Duterte ang pagiging kasapi ng bansa nito noong 2019. Kaya pa man, iginigiit ng ICC na may jurisdiction pa rin ito sa mga krimen na nangyayari bago pa man umalis ang bansa sa kanilang kasunduan, mga kaboses. Kasi before pa raw ho tinanggal itong kasunduan ho ng ICC at ng Pilipinas, mga kaboses, nangyayari na ho o na-file na raw ho yung case, nangyayari na ho yung mga krimen na kanilang iimbestigahan, mga kaboses. Dahil ito patuloy nilang iniimbestigahan ang aligasyong libo-libong napatay sa ilalim raw ho ng drug war. At yung iba ay nagtatanong kung talagang walang tinatakasan si former President Rodrigo Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga aligasyon laban sa kanya? Sasagutin natin yan. Hinarap na nga niya, di ba? Narinig ho natin. Matapang hong hinarap yung mga yung Quad Committee. Ano po, mga kaboses, dyan ho sa House of Representatives. Sinagot ho niya lahat, mga kaboses. At sana ay naunawaan naman, ng taong bayan yung mga sagot ni former President Rodrigo Duterte. Ano po? At may right din naman talaga na kailangan din talaga imbestigahan kasi merong mga victims. Ano po? Pero, yun pong sa panahon natin ngayon, mga kaboses, nagrabi ho yung politika. Ano po? Pinapaugong ho yung mga pangalan na negative. Ganun po. Siguro, hindi po magiging swak, yung reason na sumibat itong si former President Rodrigo Duterte dahil nga doon sa unang-una, mga kaboses, siguro nagkataon lang. Kung mas nalaman pa ni former President Rodrigo Duterte yung na may warrant na ihahain ho o i-serve sa kanya ng ICC, napakabobo naman talaga ng ICC kung nauna pang nalaman ni former President Rodrigo Duterte. So siguro naman, kung maglalabas sila ng warrant of arrest, siguro surprise yun. At hindi malalaman ng akusado kasi may posibilidad na tatakas talaga yan. Nagkataon lang ho siguro, mga kaboses. Pangalawa ho, wala na hong jurisdiction yung ICC dito sa Pilipinas noon pa man hong 2019. Pero pinupush pa rin yan nila, mga kaboses, kasi nga suportado ho ng pamahalaan, mga kaboses, yung pagpasok ng ICC, mga kaboses, kasi nga yung politika ng ating bansa naglalaban ho dyan ni Marcos at Duterte. Yung administrasyon Marcos, Romualdez at saka yung mga Duterte, mga kaboses. Kung maririnig ninyo, wala akong iniimbestigahan na wala akong ibang iniimbestigahan sa korupsyon. Yung mga Duterte, wala akong ibang iniimbestigahan sa iba pa hong mga katiwalian is yung mga Duterte kasi nga administrasyon ngayon ng Marcos. Mga kaboses. Tanong ho rin ho ng iba, bakit kailangan lumabas ng bansa sa panahon kung kailan siya inaakusahan ng isang pandaigdigang hukuman? Bakit? Wala bang karapatan yung tao? Unang-una, wala bang karapatang lumabas? Siyempre, dating Pangulo yan. Magkikipagkita yan doon sa mga OFWs, mga kaboses. Hindi maiwasang magduda ang publiko kung ito ba isang diplomatic mission, isang simpleng pagpupulong, ay isang pagtatangkang umiwas sa posibleng legal na pananagutan. Meron hong mga ganyan, mga kaboses, na mga isipan. Hindi naman may iwasan talaga yan ng publiko. Kaya nga meron tayong mga analysis, mga kaboses, para i-analyze natin yung mga pangyayari. Sa huliran naman responsibilidad ni former President Rodrigo Duterte
na linawin ang kanyang sitwasyon, ano po, at tiyakin sa taong bayan na hindi siya umiwas sa kanyang pananagutan. Ano po? Sa isang demokrasya ho, mga kaboses, walang sino man, ano po, ang dapat na mas mataas sa bansa o mas mataas sa batas kahit pa ito ay isang dating Pangulo, at yan ay alam ni former President Rodrigo Duterte. Ano po? Nung sinabi ho nilang sumibat, nauna na nga sinabi ni former President Rodrigo Duterte na haharapin niya yan. At inutusan pa nga, ano po, itong House of Representatives, inutusan pa nga yung mga nag-akusa sa kanya na mag-file kayo ng case against me. Kasi meron naman tayong korte dyan. Ano po? Meron naman tayong judicial system dito sa Pilipinas. Ano po? Na pwede nating ihain, mga kaboses. At kahit alam niya na hawak ngayon ng administrasyon ang gobyernong ito, mga kaboses, sinabi niya yun. Ibig sabihin, handa itong harapin. Bakit ka naman talaga matatakot, mga kaboses, kung wala ka namang ginagawang mali, di ba? So abangan ho natin yung sagot ho mismo ni former President Rodrigo Duterte, kasi sinagot naman ho ito ni Attorney Salvador Panelo, yung kanyang legal, mga kaboses, na sa kampo ng mga Duterte. Ano po, mga kaboses, na pupunta na daw siya sa mga OFWs, kasi magtataka ho tayo, ano po, mga kaboses, kung si former President Rodrigo Duterte ay magtagal doon sa Hong Kong, kaya babalik rin ho naman yun sa Pilipinas. Ano po, mga kaboses. So kaya mag-comment kayo sa baba kung ano yung reaction ho ninyo regarding po dito, mga kaboses. At mag-subscribe at mag-like, mga kaboses, at i-share nyo yung video para marami hong mag-a-analyze sa pangyayari sa ating politika dito sa ating Pilipinas. Yan lamang ho ang ating video for today. Abangan ho ang susunod natin na episode. Vox Populi PH po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.